Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Biyernes, bomb threats sa iban nga bulutuan sa Iloilo City kag province, posible kahimuan sang iban nga individual suno sa kapulisan. 16 anyos nga estudyante nagpalaptas ang bomb threat sa ilang eskwelahan sa Iloilo City sa atong Nobyembre 18. 5 ka BJMP personnel ginaimbestigaran sa pagkakumpiskar sang shabu kag cellphone sa Negros Occidental District Jail. Fact-finding committee gintukod sa DSWD agud imbestigaran ang issue sang pagpangbuhin sang barangay officials sang ayuda. Porsyon sang dalan nga kabahin sang drainage system sa Tabuk Subaharo narumpag. Kag special session ipatigayon sa Barangay Boulevard Molo agud talakayon ng 400,000 pesos nga utang sang SK chairman. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, 16 anyos nga estudyante gindala sang iya himata sa kapulisan matapos gintudlo nga nagpalaptas ang bomb threat sa ila eskwelahan. Si Julius Bilacaol nakatuto. Nobyembre 19 sang nagdeklarar sa suspension sang klase ang Fort San Pedro National High School. Inibagod sa nabaton sang isa ka manunudlo nga bomb threat sang Nobyembre 18 sang gabi. Ang pamahog ang ginpasa sang isa ka estudyante. Ang nagpalaptas sini ang iya 16 anyos nga classmate nga lalaki. Kahapon, ang menor de edad ang gindala na sang iya lola sa kapulisan. So, amo ganing sabat niya sa aton nga Women and Children's Protection Desk nga board lang siya. Paatag kuno sa menor de edad, gin-edit lang sini ang isa ka mensahe kaangot sa bomb threat. Matapos mapadala sa ila group chat, iya inigin-delete. Apang, may naka-screenshot na. Madamo man sa naperwisyo sa ginhimo sa menor de edad. Lain naman ang paglantaw sa iya manunudlo sa pamatasan sini sa eskwelahan. Maayo gini siya nga bata, kag hindi siya siling nga raskal or halasaras nga bata. Ang menor de edad ang nagapangabuhi upod siya lola sa isa ka barangay sa Iloilo City proper. Wala sang tawo sa ila balay sang ginpadulungan sang news team. Apang suno sa isa ka opisyal sang ila barangay. Wala gid dinhi sang isaway sa pagbinatasan sang pamatanon. Ano mabuot na siya rin na di sa permis sa amon barangay kuha sa sang balibol, gampang. Sa karon ginatunan sang kapulisan upod sa City Social Welfare and Development Office kung nagakadapat inipasakaan sang reklamo. Kung lantawon, wala ini sang kahilabtanan sa iban pa nga bomb threat sa Iloilo City kag province kag sa iban pa nga lugar sa Western Visayas. Apang ginaimbestigaran kung base kabahin ini sang grupo nga nagapangsabotahe. Ma-establish gid true facts kag strong and convincing evidence nga siya gid kay basi gingamit man lang siya kag basi biktima lang siya sang sirkumstansya. Ginpahanugutan nga makabalik sa iya lola ang menor de edad samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Antes na balahuba ang ginhimo sini, may gintanyag nga kabugusan nga 200,000 pesos nga reward ang Iloilo City kag Iloilo Province. Apang suno sa kapulisan, wala pa sila sa nabaton nga instructions na tuhoy diri. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, One Western Visayas. Mga kapuso, shabu kag cellphone na kumpiskar sa sulod sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory. 5 ka personnel ginaimbestigaran. Ini ang gintutukan ni Eileen Pedreso live sa Bacolod City. Lynn? Jert, mga kapuso, mas ginpahugot pa ang inspeksyon sa mga nagabisita sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory kasunod sa mga na-confiscate nga mga kontrabando. Nakabaton sang impormasyon ang pumunuan sang Negros Occidental District Jail Male Dormitory sa Bago City nga may mga ginapalusot nga kontrabando sa sulod sang pasilidad. Sa ginpatigayon nga operasyon kahapon, napamatud-an ang ining aligasyon. We validated through inspection, regular Greyhound operation. We inspected and yes, we confirmed.
na the presence of the said items were in that dorm. There was an iPhone, a 3 sachet containing a suspected white crystalline substance. Na-recover ang mga kontrabando sa suludsang dorm sa mga PDL. Ginaimbestigaran na ang 5 ka mga personnel sa jail facility bangod sa posible kahilabdanan sa pagpalusot sa mga kontrabando. There might be collaboration, there might be aid coming from personnel. Nag-issue na sang explanation ang jail warden sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory sa iyang mga tao, particularly ang mga searcher, to explain. Ginatutukan man ang posibilidad ng halinin mismo sa mga nagabisita sa mga preso. Sa gate mismo, through the visitors, pero wala man nato gina-discount ang possibility nga there might be collaboration from the personnel. So they are directed to explain. But also ang isa man ka senaryo ginatanaw naton is sa kumadumduman naton that a firearm was thrown inside the jail through the perimeter wall sa aton nga jail. Smartphones are very dangerous sa sulod sa jail because this can be used as a form of platform to communicate or to communicate or transact criminalities outside the jail or Gani nagmando ang BJMP NIR nga mas hugton pa ang inspeksyon sa mga bisita. Madumduman nga sang Agosto sini nga tuig, giniimbestigaran man ang pagpalusot sang cellphones kag iban pa nga kontrabando sang nagpatigayon sang noise barrage sa mga preso bangod sa ginapahayag irregularidad sa pagpatuman sa mga patakaran sa presuhan. Jert suno sa BJMP Negros Island Region sa tion nga mapamatud-an nga imbulbado ang mga ini sa pagpasulod sa mga kontrabando, posible nga ma-dismiss ang mga ini sa serbisyo. Balik sa imo, Jert. Madamong gid nga salamat sa detalye, Eileen Pedreso. Sa iban pa nga balita, Department of Social Welfare and Development nagtukod sa fact-finding team nga magatutok sa investigasyon sa mga ginaligar, pagpangbuhin sa mga ginabaton nga ayuda sa mga benepisyaryo sa Iloilo City. Si John Sala nakatutok live sa Barangay MH Del Pilar, Haro, Iloilo City. John? Jert, ginakabalakan sang DSWD Central Office ang mga report ng ilan na bato na tuhoy sa pagpangbuhin sa mga ayuda sa mga benepisyaryo diri sa Iloilo City. Gani mas maid-id nga investigasyon ng ilasubong ginapatigayon. Madugay na nga nagkakatabo ang pagpangbuhin sa mga ayuda nga ginabaton sa mga benepisyaryo sa syudad sang Iloilo. Ini kun basehan ang mga report nga nabaton sa Department of Social Welfare and Development. Ginka-alarma na sa DSWD ang issue ilabi na pinakauli nga ginaaligar pagpangbuhin sa pila ka mga barangay officials sa nabaton nga assistance to individuals in crisis situation o kon AIC sa Iloilo City. Gani agud mahibaluan ang kamatuoran, isa ka fact-finding team ang itukod ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. To make sure gid nga ma-file gid kami kaso and that our case nga i-file hugot na kaso. In fact, last night Secretary Rex Gatchalian informed me already nga gusto niya magadto siya di kay siya gid kuno yung ma-file sang kaso. 16 ka mga barangay sa Iloilo City ang may mga reklamo sa pagpangbuhin sang ayuda nga nahamtang sa distrito sang Arevalo kag Haro. 24 na ka mga reklamong yara sa kamot ni Asik Ledesma. 11 kuno sa mga reklamo ang may makabig may kompleto nga impormasyon na gudsara nga mapasak ang kaso. Bangod sa isyu sa AIX, temporaryo anay ginpauntat sa Iloilo City Government kag DSWD6 ang tagtaganay sang AIX sa syudad. Apang suno kay Ledesma, igarekomendar sini nga temporaryo man nga ipauntat ang tanan nga sahi isang tagtaganay sang ayuda sa syudad. Ako, personally, hambalon ta na kamo subong. I will recommend to stop all forms of payout from today until we resolve all this and we institute or adopt policy changes to ensure nga this will not happen again. Bagay nga ginkadismaya sang pila ka mga residente. Suno kay Manang Claire, dako nga bulig sa ilang ayuda halin sa DSWD. Siyempre, dismayado man kami kay una bes kami gid ang una maapektuhan sina sang ila nga pagpauntat kag ang ila na nga issue subong sang
sa AX na. Nagpasaligman ang DSWD nga tinguan nga magapangatubang sang dismissal kag perpetual disqualification ang mga barangay official nga mapamatud-an nga may kahilabtanan sa pagpangbuhin sang ayuda. Jert, dugang pa ni Assistant Secretary Ledesma nga ang pagpangbuhin sang ayuda ang makabig orchestrated, pre-plan kag systemic. Bangod nagagwa base sa mga report nila na baton nga may ara sang command and control ang pagbuhin sang ayuda. Jert? Madamo gid nga salamat sa update. Kapuso John Sala. Mga kapuso, dalan sa Tabuk Suba, Haro, ginbutangan sang saging matapos narumpag. Problema sa mga tao sa lugar, mas masobra pa sang sa narumpag nga dalan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Puno sang saging sa dalan. Hindi nakatuntuhon o kon pangsasko. Ini ang hungod nga ginbutang sa pumuluyo para malikawan nga madisgrasya ang nagalabay nga mga motorista kag iban pa nga pumuluyo. Ang among parte sang dalan nga ginatawag Don Delfin Gonzales Avenue kung sa di nahamtang ang drainage system ang narumpag matapos ginagyan sang isa ka crane. Kahit may tubig, sir mo, hindi kitaon. Di amo ito nga gintingwaan na mo nga ginbutangan dira. Ang crane ang ginapanagihan sang kontraktor nga nagaobra sang housing project sa lugar. Suno sa punong barangay sang Tabuk Suba, natalana na nila ini nga butangan sang steel plate. Apang ang matuod nga problema sang pumuluyo sa lugar, hindi ang guba nga dalan, kundi ang baha tugas ang hindi maayong nga drainage system. Ordinaryo na gani sa lugar nga nagadanaw bisan wala nagaulan. Instead nga masulod dira ang tubig, hindi nakasulod kay ginpatasan nila simento. Sabat sang barangay, may drainage project nga ginbudgetan sang gobyerno. Ang problema, sang Pebrero pa kuntani ini nagsugod, kag natapos na sang bulan sang Setyembre. Apang tubtob subong, wala pa nasuguran. Tungod kuno ini nga may nagaklaim sa parte sang dalan nga private property. Dapat sang naligan ba na nga binulan. Di subong pa lang nila gina pull up. Pero ara na may mga tubo lagi ito nga abang sa kilid kaya daw mas start na naslatan. Magluwas ini may isa pagid kuno ka drainage project nga magasalo sa among proyekto padulong sa Suba. Apang wala pa man ini nasuguran. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang bahin ang kontraktor sang proyekto nga Roprim Construction Corporation. Apang wala sang pwede makasabat sa amon sang ginpadulungan ng opisina sini. Ang spokesperson sang DPWH Iloilo City District Engineering Office, wala man sa nagakaigong ihibalo sa update sa proyekto sang amon ginpakigangutan. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagbugas ang asong nga may upod nga abo ang Mount Canlaon alas 7:12 tubtob alas 7:20 kay nasang aga. May kataason ini nga 75 meters halin sa crater sang bulkan. May isa man ka volcanic earthquake nga na-record kag masobra 1,600 ka tons nga asupre ang ginbugas ang bulkan sa sulod sang 24 oras nga monitoring sang PHIVOLCS. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Barangay Council sa Boulevard Molo ipatawag buwas ang SK chairman kag kontraktor nga nagpakakas ang board sa basketball ring sa barangay bangon sa ginapahayag 400,000 pesos nga utang sang SK chairman. Si John Sala nakatutok. Magatubang ay buwas sa aga sa ginpatawag ang special council session sa Barangay Boulevard Molo si SK Chairman Ray D. Nicole Benedicto kagang kontraktor nga nagpakakas ang duwa ka board kag ring sang basketball court sa nagligad nga adlaw matapos ginapayag nga wala nagbayad sa masobra 400,000 pesos nga utang si SK Chairman Benedicto sa mga transaksyon sini sa kontraktor. Mismo si punong Barangay John Villanueva wala man nakahibalo sa mga transaksyon sang SK Chairman kag sa status ang pondo sang SK. Ilabi na nga nakaseparar ang budget sang barangay. Una na nga gipahayag sa punong barangay nga nag-ako ang SK Chairman nga wala ini nakabayad sang ila utang. Natingalang galing nga wala sila insindihanay kung anong prestada. Tibuwa siguro mabalaan tagid na kay nakaschedule kami 10 o'clock. Dugang pa ni Villanueva, posibleng hayara sa ginabanta 2 million pesos ang budget sang SK sang barangay bangod sa ila 10% allocation sa NTA kag mga nabilin nga budget sang anay SK Council. Apang wala man kuno ini sang ideya kung pila pang nabilin sa budget. Dugang pa nga pahayag ni Villanueva, hindi lang ini ang unang ation nga naulambit sa issue sang kwartang SK Chairman. Ang hapon sinaara na sa ombudsman, ti maulat-ulat na lang kita, hindi nagig ko kamambal kung ano,
Basta nakapile ako case party sina sa iya. Sa pagpakigangot sa news team sa kontraktor, ginpahayag sini nga masobra 2 ka tuig nang wala nakabayad si SK Chairman Benedicto sa ila, kag daw nagalikaw kuno ini sa ila. Liwat yung gintikwan sa news team na makuha ang bahin ni SK Chairman Benedicto apang wala ini sa ilang balay. Apang sa ginpagwa ng official statement ni SK Chairman Benedicto. Ginpanginwala sining mga aligasyon sa kontraktor, kag ginklaro nga tanan sini nga mga transaksyon ang nag-agi sa insyakto nga proseso. Nagpasalig pa nini nga yara sa bangko ang masobra 1.8 milyon pesos nga budget sang SK. Ginatunan naman kuno sini ang mga legal options nga sarang niya mahimo angot sa ginpahayag paghigko sang iyang ngalan. Upod kay Hansi Sherto, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, dismissed police personnel arestado bangon sa ginaligar pagpangawat sang motorsiklo sa Bacolod City. Si Aileen Pedreso nakatutok. Sa siningal Laragway, makita nga nagahapa samtang ginapalibutan sang kapulisan ng iningal lalaki. Siya mo si alias Wed, 46 anyos, ang ginatudlo nagkawat sang motorsiklo sa isa ka residente sang barangay Kabug, Bacolod City. Suno sa kapulisan, ang tag-iya mismo ang nakatukib nga wala ng iya motorsiklo sa gwa sang iya balay. Ara na sa sulod balay ang owner, ang biktima. Then nakibot siya nga gulpi lang nagandar, may nagandar nga motor sa yati sa gwa ng sang balay niya bla. So bilayon sa nagtamba kay balaan niya ang motor niya ara malanda gaano ginapark. So Giliyon ini nga nagpangayo sang bulig sa gwardya rason nga naka-report sila sa kapulisan kag nadakpa ng sospek. Na-recover man ang motorsiklo nga ginkawata. Sang ginpakikangutan sa news team, ginpanginwala sang sospek na si alias Wen ang aligasyon. Kaya kung nabilin sa din lagan ako yung nagasin. Ikaw ginagasyon. Pero wala, hindi ikaw. Hindi mo. Kaya ako sa motor naman, kanina ako naglagan, drive na motor. Apang suno sa kapulisan, anad na sa pagpangawat ang sospek nga nahibaluan gin-dismiss sa serbisyo bilang pulis ng 2016. Na-assign ko ini sadto sa BCPO kag may mga kaso nga carnapping kag physical injury. makita man dito nga do may idea or expert sa motor kung wala ka modus nga magpangawat sang motor, hindi ka man ito magkalabot sa isa ka subdivision naman ba nato ng PNP. Wala ginatolerar ang mga bad doings, especially on service ka mo na gani nga na-dismiss na siya. Napasakaan ni isang reklamo nga paglapas ng Anti-Carnapping Act of 2016. Wala na naghatag sang pahayag ang tag-iya sang motorsiklo. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Balik karsel ang anay preso bangon sa ilegal nga droga sa liwat madakpan sa mga katapos ng Regional Police Drug Enforcement Unit sa drug buy-bust operation sa barangay San Nicolas Oton, Iloilo kagabi. Ginkilala kay alias Edward, 43 anyos ang suspect, residente sa Barotac Nuevo, Iloilo. Sunod sa kapulisan, konektado si alias Edward sa anay nadakpan sa drug buy-bust ng Setyembre nga nagaserbe nga supplier. Nakuha kay alias Edward ang 350 grams ng suspected shabu nga nagabalor sa masobra 2.3 million pesos. Sa syudad kag probinsya sa Iloilo ang area of operations sang suspect. Yung mood ng project natin, sir, kaliwaan at the same time, nagbibenta rin siya to online. Magkukontak ka muna sa kanya, tapos yung mga trusted personality niya, ito yung binibentahan niya. Mga kapuso, ginbawian sang kabuhian 70 anyos nga tricycle driver nga si John Tungia matapos mabungguan sa motorsiklo nga ginamaneho ni John Lloyd Lumugdang, 20 anyos sa Barangay Kubay, Napultan, Sibalom, Antique, Miyerkules ang aga. Sa investigasyon sa Sibalom Police, halin sa banwas ang Sibalom ang tricycle driver kag magapauli na. Maliko na ini sang nabungguan sa motorsiklo. Bangon sang impact nagtabog ang duha kag nakaagom sa mga samad sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas. Gindala ang duha sa ospital apang ginbawian gid sang kabuhing tricycle driver. Padayon naman ginabulong ang rider. Nagpasaka na sang kapulisan ang reklamo nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property batok sa rider sang motor. So man sa mga nakakita, sir, madasig siya pagdalaga. Wala sang pasero ang tricycle, sir, ang man ang motor, sir. Masobra 1 million pesos nga balor sa suspected shabu na recover sa separadong operasyon sa Iloilo kag Bacolod City. Si Aileen Pedreso nakatutok.
Husto na lang magduko kag magpanabon sang guya ang duha ka mga subject sang drug bypass operation sa Barangay 10, Bacolod City. Ini matapos sila nga gin-operate sa City Drug Enforcement Unit sang na-monitor ang ila illegal nga transaksyon sa lugar. Nakuha kanday alias Pat 37 anyos kag alias Wen 56 anyos ang suspected shabu nga may kabugaton nga 110 grams nga nagabalor sang 748,000 pesos. Samtang gindakop man sa mga operatiba sa Iloilo City Drug Enforcement Unit ang 35 anyos nga construction worker nga si alias Devon matapos makuhaan sa illegal nga droga sa bypass operation sa Barangay Navais, Mandurriao kahapon sang hapon. Nakuha sa subject ang ginabulubanta 60 grams ng suspected shabu nga nagabalor sang 408,000 pesos. Ang subject ang ginakabig sang otoridad nga high-value individual. Ini nakaagi istar sa banwasang Dumangas sang tinalikdan nga Oktubre. Gin-operate ini dito sang PIDEA apang nakapalagyo. Sang nakapalagyo na ini siya, nakakuha sa information. At may naghatag sa the information nga may nagbaligya sa sila nga amo ng alias. Base sa impormasyon sang kapulisan, nagakuha ini sang supply sa iban man nga supplier sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Si Devon ang nagapangatubang sa karon sang reklamo nga paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala sang malaing nga tiyempo pero padayon nga ulanon ang iban nga bahin sang pungsod. Apat ka weather systems ang nag-aapekto sa pungsod, lakip ang shear line, easterlies, amihan kag intertropical convergence zone o kon ITCZ. Base sa datos ng Metro Weather, may chance na sang lapta nga pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas kag Negros Island region. Nagangkon sa samad sa ulo ang isa ka rider matapos bumunggo ang ginadala sini nga motorsiklo sa isa ka truck nga nagakarga sang tubo sa Pasig City. Ang aksidente ang nagluntad sa Barangay Himumua, Agahon. Gileon nga gindapatan sang first aid sa mga responder ang rider antes gindala sa ospital. Base sa update sa Pasig City Police, nag-areglohanay naman ng rider kag ang driver sang truck. Ginbawian sang kabuhi ang 41 anyos nga photographer nga si alias Raf matapos aksidente nga makabunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa nakapark nga pick-up sa Barangay Zone 16, Talisay City. Suno sa Talisay City Police, pauli na kuntani sa Silay City ang biktima sa natabo ang aksidente. Bangod sa impact sa pagkabunggo, nakaagom ang biktima sa pila sa ulo. Mga kapuso, isa ka baka sa Tigbawan, Iloilo nagbunag sang 3 ka tinday. Hitabo, ginapatihan nga makadala sang swerte sa tag-iya sang baka. Si Julius Vilacol nakatuto. Hindi isa, duha, kundi 3 ka mga tinday ang nadiskubrihan ni Manang Judy sang Barangay Binaliwan Menor, Tigbawan, Iloilo. Matapos nagbata ang ginahuptan sini nga baka sang Oktubre 31. Siyempre sir, nalipay ako sir. Kay abi ko, walang iya nga ba? Kay walang katupil sa punta. Kay isa, pagali nga kata dito na ako. Bango tumalagsahon ang hitabo, gilayon ini nga ginpahibalo sang barangay sa Municipal Agriculture Office. Apang bango dation nga nagabinagyo, mga isa pa kasimana antes ini nabisitahan. Apang nagpanugyan nga daan ang OIC sa Municipal Agriculture Office sa mga nagakadapat himuon para mapasiguro ang ikaayong lawas sa mga tinday kag sang ila-inang. Pasirungan lang at tinderon lang kamayad, no, hatag lang kang foster milk kag lactating para sa nanay. Suno kay Cabanero, tuman kalaka nga nagabunag sang kapid ang isa ka baka kag mas tumalagsahon pagid nga triplets ang ginabunag sini. Ang ulihi kuno nga kasubo nga hitabo ang nagluntad sa Barangay Linubayan mga 5 na, tubtob 6 ka tuig ang nakaligad. Multiple ovulations ang aton nga baka, no. Ang pag-release niya sang eggs is basic kapila siya mag-release sang eggs, no. Then kapila naman mag-meet ang sperm sang baka naman nga lalaki and amo na nga nagkaroon sa sang multiple pregnancy. 3 ka semana matapos ginbunag ang triplets nga baka, ginakalipay ni Manang Judy nga maayo gid ang kondisyon sa mga ini kag sang ila-inang. Determinado ini nga saguro ng mga baka, ilabi pa nga ginakabig ini nga swerte. Kay damo man gamba nga ako na swerte kag sa pagsagot kang baka. Upod kay Cirilo Rendoque,
Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Sa paglaslas ng Baguio Tino, may pila ka infrastruktura sa Moises Padilla nga naguba. Lakip na ang hanging footbridge nga nakakonekta sa Barangay Quintinremo kag Barangay Ginpanaan. Gani, ginkabiliban ang inisyatibo sang residente nga si Igmi Nicor nga nagpangutang sang 50,000 pesos para matigayon ang pagpatukod sang floating bridge nga gintawag subong nga Bayanihan Bridge. Dako nga bagay suno sa iya nga makabulig sa masobra 10,000 ka residente sa duwa ka barangay nga pwede diri makalabay. Magluwas sa mga residente sa makalabay ang mga motorsiklo. Pila sa mga nagalabay nagahatag sang bisan pila lang nga balor sang donasyon agon mamintinar ang temporaryo nga taytay. Mga kapuso, 34 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.